Isa sa pinaka-naaapektuhan ng nagdaang mga bagyo ay ang sektor ng turismo. Partikular na ang mga kababayan nating umaasa dito. Kaya naman merong panawagan si House Deputy Speaker Paulo Ortega V sa Department of Tourism o DOT. Kung ano ito ating alamin sa report ni Sofia Potenciano. Nanawagan si House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V sa Department of Tourism o DOT na wag lang puro promotional campaign. Dapat anila silang magpakita ng konkretong resulta sa paglikha ng trabaho at pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Deputy Speaker Ortega, marami pang dapat patunayan ang DOT. Lalo't matapos ang nagdaang sunod-sunod na bagyo, maraming hanap buhay rin ang nasira. Dapat anila silang magpakita ng tunay na resultang nakatuon para sa pagtulong sa mga kababayan natin sa bawat lokalidad na naapektuhan ng kalamidad. Kaugnay niyan, iginiit din ni Ortega ang hindi pagkakasama ng DOT sa ika-4 na SONA ni Pangulong Marcos Jr. Nagpapakita lang aniya ito na kailangan pagbutihin pa ng kagawaran ang kanilang tungkulin. Binigyang diin niya ring sa kabila ng maigting na promosyon sa pandaigdigang merkado at magastos na rebranding campaign, tila napag-iiwanan pa rin ng Pilipinas sa mga bansang binibisita ng mga turista sa Timog Silangang Asya. Batay sa datos ng DOT, sumunod ang Pilipinas na merong 5.95 million tourists sa Cambodia na merong halos 7 milyong turista. Higit na mas mababa ito kumpara sa Thailand na merong higit 35 million tourists noong nakaraang taon lang. Napag-iiwanan rin ng bansa pagdating sa kita mula sa turismo. Batay sa huling tala, umabot lang ng $13.1 billion o higit 760 billion pesos ang kinita ng bansa. Mas malayo kumpara sa $39 billion ng Thailand at 16 na bilyong dolyar ng Vietnam. Samantala, hinimok na mambabata si Tourism Secretary Cristina Frasco na muling balikan ang estratehiya ng ahensya at tiyaking nakikinabang ang maliliit na negosyo at mga manggagawa. Malinaw ang naging mensahe ni Representative Ortega para sa DOT. Kailangan masuklian ng konkretong aksyon ang sipag ng mga Pilipinong umaasa sa sektor ng turismo. Dahil kung wala, mananatiling hindi pantay at kulang ang pagbangon ng sektor, pati na rin ng ating mga kababayan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.